Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na magdadala sa atin ng salita ng Diyos. So muli, mag-aral po tayo at dugtungan natin yung ating pinag-aaralan about the church o yung iglesia o ecclesia. So tayo po ay nasa episode 81. So isang mahabang lakbayan na po ang ating ministry na ito na ang purpose po ay maihatid ang salita ng Diyos na libre at higit sa lahat ng may katapatan. Pagpalain po kayong lahat na sumusunod sa ating ministry na ito at hopefully na magamit tayo pa ng Panginoon sa mga darating pang panahon at lalo higit sa panahon na wala na tayo dito. Meron pong mapakinggan yung ating susunod na henerasyon after us. So muli, pag-usapan natin ang iglesia. Last meeting, pinag-usapan natin ang iglesia ay natayo sa saligan ng mga apostol. Ang ibig sabihin, after na itinatag ng Panginoon ang kanyang iglesia na siya ang may-ari, humirang siya ng mga alagad upang ipangaral ang salita ng Diyos at ang sino mang tumanggap nito at nanampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol ay madagdag tayo sa isang iglesia na ito at sa pamamagitan din ng pangangaral at ng ginamit ng Panginoon na tapat na lingkod ng mga apostol, ang mga nanampalataya sa ating Panginoon ay dinagdag sa isang katawan ng ating Panginoon. So natatandaan natin sa Acts chapter 2, maliwanag po doon yung 3,000 na bautismuhan ay nadagdag sa kanila at ito po yung katibayan na ang mga nananampalataya, nagsisi at nabautismuhan ay dinadagdag ng Diyos sa iisang katawan niya upang sa ganoon ay magkaroon ng kaligtasan. So ito po yung malinaw na napag-aralan natin sa lahat sa previous lesson natin at nakita natin yung katotohanan regarding sa pagiging bahagi ng iglesia. So meron pong purpose, merong tinatawag na process ang pagiging bahagi ng iisang katawan ng ating Panginoon. So ngayon pag-usapan natin si Kristo bilang isang ulo ng kanyang katawan o ulo ng kanyang iglesia. So mahalaga na alam din natin na kapag tayo po ay nasangkap sa isang katawan na ito, makilala natin kung sino po yung ulo, sino po yung nagtatag, sino po yung pinagmulan. Kaya nga mahalaga po na kabilang sa katawan ng ating Panginoon ay alam natin kung paano at sino ang siyang nagtatag nito. So dito po sa ating pag-uusapan ay medyo may sensitibong konti kasi ang dami pong nagtatag ng iglesia na ang ulo nila, yung pinaka-founder nila ay mga tao rin. Kaya nga pasensya na do sa mga nagtatag na ang founder nilang kinikilala ay kapwa nila tao. So sa atin, ang ipinakikilala natin, si Kristo na siyang ulo ng iglesia at siya rin ang nagmamay-ari nito at siya ring tagapagligtas nito. Kaya nga pag tayo po ay hindi kabilang sa katawan ng ating Panginoon, hindi rin tayo kabilang doon sa kanyang ililigtas. So maliwanag po na ang tagapagligtas ng katawan ay walang iba kundi yung ulo, yung tinatawag nating nagtatag. Kaya nga kung tayo po ay natatag kasama sa pamamagitan ng saligan ng mga apostol, tayo po ay kabilang sa katawan ng ating Panginoon. Katulad po ng sinasabi sa episode chapter 5, makikilala natin kung sino ang ulo ng iglesia at sino yung tagapagligtas nito. Sa Ephesians chapter 5, sabi rito verse 23, ang sabi, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito.
So maliwanag mga kapatid, ang magliligtas sa isang katawan ay walang iba kundi yung ulo. At ipinakikilala sa bawat isa sa atin kung sino yung ulo na magliligtas sa atin. So marami pong ah, natatag na iglesia o tinatawag nilang relihiyon sa ibabaw ng sanlibutan na iba't iba yung founder, iba't iba yung faith, iba't iba yung practices. So iba't iba rin yung pangako, yung promise kung paano at ano mangyayari sa susunod na buhay nila after this life. So hindi natin kabisado yung ibang grupo na yan, pero obviously na nakikita rin naman natin sa mga YouTube o internet yung kanilang mga adhikain at lalo higit kung sino-sino yung mga founder ng kanilang kinaanibang mga churches o religion. Kaya nga kung titingnan natin pinag-aralan natin, ang laki po ng pagkakaiba ng religion at church ng ating Panginoon. So maraming naging founder ng iglesia. At instead na Panginoon lang ang kinanlin natin bilang ulo ng iglesia, so ang mga founder na ito ay ginagamit ang pangalan ng ating Panginoon at sila yung nagtatatag ng sarili nila. So ibig sabihin, instead na ang foundation ng lahat ay walang iba kundi ang saligan ng mga apostol at si Kristo ang pinaka-founder nilang dapat kinikilala. Iba yung nagiging founder nila, iba rin yung paraan ng kanilang pagiging bahagi ng isang iglesia o tinatawag nilang religion. Kaya masaya tayo at nakilala natin ang Panginoon bilang isang ulo na iglesia. Ito naman ay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya mapalad po yung mga nakarinig ng mabuting balita upang maging bahagi ng katawan ng ating Panginoon at sa ganon ay magkaroon ng kaligtasan. So, nabasa po natin doon sa Ephesians 5:23 na ang ulo ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So sa Colossians 1:18 ganito rin po ang sinasabi. Ang sabi, si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siya ang pinagmulan nito. So kung titingnan natin, walang ibang pinagmulan ng church o ng iglesia or eklesiya maliban sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga nung dumating ang Panginoon, nung siya ay nagtatag, so marami na pong existing na religion tulad po ng Jewish religion, ng mga Muslim. So marami pang iba na nakapaligid sa 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 ating mga religion bago dumating ang ating Panginoon. Kaya nga nung time na nagtayo ang Panginoon, nagtatag siya ng iglesia, sinabihan niya sa Pedro na sabi, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko yung aking iglesia. Meron pong itinatag ang Panginoon na pinasimulan ng Panginoon at ipinagpatuloy ng mga alagad ng Panginoon hanggang sa panahon natin ngayon ay nakarating dahil nakabase tayo doon sa teaching o sa pangangaral o sa katuruan ng ating mga alagad ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung si Kristo pala ang siyang pinagmulan, so hindi na tayo dapat magtatag o maglagay ng sariling tawag dito ng founder. So tayo po ay kikilala doon sa nagtatag na walang iba kundi si Kristo. Kaya nga sabi doon sa Ephesians kanina, si Kristo ang ulo ng kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. So sa pagiging mananampalataya natin, ang goal natin dapat ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagliligtas na ginawa ng Panginoon. So lahat tayo ay walang idea kung paano tayo maliligtas. Pero ang Panginoon po nung siya nagpasimulang ipangaral ang iglesia, so nagkaroon po ng kaligtasan ang mga tao simula noon.
sa pamamagitan ng mabuting balita o nung gospel na tinatawag. Kaya nga mga kapatid, tayo ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon at patuloy na tayong kumilala sa Panginoon. At yung naging proseso nga ayon sa Acts chapter 2, so nagpasimulang mangaral itong mga alagad at yung mga nakakinig ng mensahe na nagmumula sa mga alagad tungkol sa ating Panginoon at sa kanyang ginawang pagliligtas. So doon nagsisimula ang lahat. Kaya nga sabi ng Panginoon, siya ang pinagmula ng nito ng katawan. At ang pananampalataya din natin, nagsimula rin lamang yan sa ating Panginoon. Kaya nga, doon sa teaching ng Panginoon, matututo tayong manampalataya ng tama. Kaya nga sabi doon sa Romans 10:17, kaya nga't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. So tayo, para makilala natin ng lubusan ang ulo ng iglesia, kailangan nating makinig ng salita ng Diyos. Kailangan nating makilala ang ating Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan dahil magiging kabilang tayo sa kanyang katawan. At itutuloy ko lang yung binasa natin sa Colossians 1:18. So mahalaga kasi ito. Si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan na siyang pinagmulan nito. Ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila siya sa lahat. So kung titingnan natin, ang pagkabuhay na maguli ay nasa iglesia o nasa katawan ng ating Panginoon. Kaya nga kung si Kristo ang pinagmulan at siya ang unang nabuhay mula sa mga patay ayon doon sa text na ito, so ang magiging ah, pananaw natin doon sa katawang pinag-uusapan natin o sa iglesyang pinag-uusapan natin, merong muling pagkabuhay sa mga taong nasa katawan ng ating Panginoon. At ang rason para maging dakila siya sa lahat, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga pag tayo po ay kabilang sa hindi katawan ng Panginoon, so yung assurance ng muling pagkabuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan ang sinumang bubuhayin muli. So, hindi po tayo nakatitiyak kapag hindi si Kristo ang founder nung iglesyang kinabibilangan natin. Kaya nga mahalaga po yung kilala natin at alam natin yung way papaano tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang mga taong kabilang o naging bahagi ng katawan ng Panginoon ay talagang merong buhay na walang hanggan na tatanggapin na nagmumula sa ating Panginoon. So siguradong magkakaroon tayo ng kagalakan kapag tayo sa pagdating ng panahon, kapag tayo ay naging kabilang sa katawan na ito, tayo pala yung bibigyan ng Panginoon ng muling pagkabuhay para makapanirahan doon sa kanyang tahanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Colossians chapter 2, verse 9 and 10, sabi rito, kasi maraming nangangaral din dito sa sanlibutan na pinasasamba tayo kung saan-saan, sa mga anghel, at kung saan-saan. Pero ang sabi rito sa Colossians chapter 2, verse 9 and 10, merong kapuspusan ng Diyos dito at magiging ganap tayo. At sasama na rin natin yung verse 18 and 19. So dito muna tayo sa verse 18 and 19. Ang sabi, huwag kayong padaya sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ang inyong sarili at sambahin ang mga anghel. Paninindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan at gawa-gawa lamang na makumundo nilang pag-iisip. So merong mag-i-invite sa atin na pasasambahin tayo sa mga anghel o hihikayatin tayo
para pagkaitan natin yung ating sarili. At higit sa lahat ang sabi, ipagyayabang nila yung kanilang mga pangitain, yung kanilang mga panaginip na siyang gagamitin sa atin para tayo maging bahagi ng kanilang samahan o kanilang iglesia. Ang sabi ng Panginoon, ito'y pagyayabang lamang. So, para bang maraming kasing mga naglilid sa mga tao na meron silang encounter sa Panginoon. Sabi nila ay meron silang pangitain tulad lamang ng isang grupo na nakakakita siya daw ng nagpakita raw sa kanya ang Diyos at ibinigay sa kanya yung golden plate. So, ang sabi dito sa Biblia, pagyayabang lamang yung mga bagay na yan at walang kabuluhan. So, alam natin na maraming gumagamit nito sa panahon natin ngayon para maging bahagi ng kanilang samahan. Pero ang sabi ng Panginoon sa verse 19, wala silang kaugnayan kay Kristo na siyang ulo natin. So ito yung maliwanag. Doon sa nagbibigay sa atin ng prophecy, ng mga pangitain, para tayo ay mahikayat nila, para tayo ay sumama sa kanila, ang sabi ng Panginoon, gawa-gawa lamang ng mga makumundo nilang pag-iisip yung mga bagay na yan. Wala silang kaugnayan kay Kristo na siyang ulo natin. Siya ang nag-uugnay at nag-aalaga sa atin na kanyang katawan sa pamamagitan ng mga nagkaugna-ugnay na bahagi. Sa ganon, lumalago tayo ng naaayon sa Diyos. So, mga kapatid, mag-ingat po tayo. Baka tayo po ay nahihikayat hindi sa mismong katawan ng ating Panginoon. Maraming nagkukunwari, marami ding bula ang propeta na ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo dahil sa darating na panahon, magsisilitaw ang mga ito. Ito nga yung gagamit sa pangalan ng Panginoon. Ito yung lilikha ng anumang mga pangitain, magkasaysay ng kanilang pangitain para tayo ay mahikayat. Kaya nga, minsan, mapansin natin, kahit mapansin natin sa mga YouTube, merong nagte-testimony na sila ay nakarating sa langit, din bumaba uli. Kaya manampalataya kayo at maniwala tayo sa Kanya. So, wag po tayong maniwala sa ganun. Kung gusto talaga nating makarating sa buhay na walang hanggan at makarating tayo sa Kanyang kaharian, mas maniwala tayo doon sa mga alagad ng Panginoon na nakasama ng ating Panginoon mismo para ipahayag yung paraan kung paano tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dapat alam po natin yung bagay na yon. At huwag tayong padadala sa mga propaganda doon sa mga sabi, meron akong pangitain. Wala na pong propesiya sa panahon natin ngayon. Lahat ng darating na mangyayari ay nai-reveal na ng ating Panginoon. Kaya nga pag tayo po ay na-hook up sa mga taong ganung bagay, sabi ng Panginoon ay wala yang kabuluhan. So dito po, pinag-iingat po talaga tayo. Suriin po natin kung talaga po tayo kabilang sa isang katawan ng ating Panginoon at sa ganon ay magtagumpay tayo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa Colossians 1 at chapter 2 verse 9 and 10, kaya nga sabi nito, kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. So, saan tayo magpadadala? Doon sa mga taong ang nais ay maglinlang sa atin. At huwag tayong maging biktima doong mga nangangaral tungkol sa pasasambahin ka sa mga anghel, pasasambahin ka sa rebulto, lalo higit mapapaniwala ka sa mga pangitain. Huwag po tayong padadala sa mga bagay na yon. Instead, ay paniwalaan natin yung kanyang katawan o yung ulo na siyang nangaral sa atin na kanyang katawan. Kaya nga, once na tayo naging bahagi ng katawan, so, ma-experience natin yung kapuspusan ng ating Diyos.
at yung kapuspusan na yon o yung kanyang espiritu ay nananahan sa katawan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang iglesia po ng Panginoon, they are spirit-led. So, ginagabayan sila ng Espiritu ng Diyos o napupuspos sila sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa verse 10, at naging ganap kayo sa pakikipag-isa nyo sa Kanya. So, doon sa mga nakipag-isa sa ating Panginoon, ito po yung kabilang sa isang katawan na pinupuspos ng Diyos. O ibig sabihin ay ito po yung pinaghaharian ng ating Panginoon o ang Diyos mismo ang siyang nagbibigay sa atin ng inspirasyon para tayo ay maging bahagi ng katawan nito at yung pong naging bahagi ng katawan nito ay ito pong mga taong nakipag-isa sa Kanya. So, dapat nakita natin dito ang isang napakalaking pangailangan ng mga tao. So, minsan ang tao po ay excited siya maging bahagi ng isang church. Pero hindi po siya naging excited na makaisa ang ating Panginoon na siyang ulo. At maliwanag po sinasabi sa Romans chapter 8 verse 1, kaya sinasabi kaya nga hindi na hinahatulang maparusahan ang sinumang nakipag-isa kay Kristo Jesus. So, kung titingnan natin, lahat ng tao haharap sa kahatulan, pero merong hatol ang Diyos na guilty at not guilty. Kaya nga doon sa mga guilty, ang sabi, ay sila'y hahatulan. Pero doon sa mga nakipag-isa kay Kristo, ang sabi, hindi sila hahatulang maparusahan. So, ang hatol sa atin ay not guilty. Kasi nakipag-isa tayo kay Kristo. So, paano natin malalaman ngayon na kailangan mo palang makipag-isa sa ating Panginoon kung walang mangangaral sa atin na alagad ng ating Panginoon? Kaya nga, maliwanag dito sa ating pinag-aaralan, kung walang banal na kasulatan, wala po tayong direksyon ang ating pananampalataya. Hindi natin alam kung ano yung dapat nating gawin para tayo ay maging bahagi ng katawan ng Panginoon. Kaya nga yung mga binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, mabuhay, makarinig ng salita ng Diyos, ito po yung mga taong pinagpapala ng Panginoon na meron silang chance na makarating sa buhay na walang dahil sa pakikipag-isa nila sa ating Panginoon. Kaya nga sabi uli, basahin ko ulit, sabi sa verse 10, at naging ganap kayo sa pag-isa sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng espiritong namumuno at may kapangyarihan. So, siya yung pinaka-head of the church. Ang church ay spirit-led church ng church ng Panginoon. Ang church po ay based doon sa teaching ng ating Panginoon. Kaya nga maganda itong napapag-aralan natin at maganda rin na alam natin kung ang si Kristo ang ulo, siya rin yung nasusunod sa loob ng iglesia. At kung mababasa natin sa Ephesians 4:11, sabi nga rito, o 4:13, sa ganitong paraan, maabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng mga batang pabago-bagong isip at nadadala sa iba't ibang aral ng mga taong nanlilinglang na ang hangad ay dalhin ang mga tao sa kamalian. Sa halip, manatili kayo sa katotohanan ng may pag-ibig upang lahat ng bagay ay maging
maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Ang ganda, no? So, nakikita natin, ang Panginoon na siyang ulo ay nagbigay din sa atin ng instruction o kung tayo po ay tagapangaral, meron po tayong duty, meron tayong obligasyon. Kung tayo po ay tinawag ng Panginoon o hindi pa tayo tagapangaral o hindi pa tayo lingkod ng Panginoon o hindi pa tayo pastor o ibanghilista o guro. So, meron po tayo ding duty. At kung umpisa natin sa verse 11, ang Panginoon po ay gumawa ng mga mamumuno sa iglesia. Gumawa siya ng mga tao na magpapahayag ng mabuting balita para maging ganap po tayo kay Kristo na siyang ulo ng katawan. Ang sabi po sa Ephesians 4:11, ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba na may ginawang propeta, ang iba na may ginawa niyang mangaral ng mabuting balita, at ang iba na may pastor at guro. So, sino pong gumawa nito? Ang Panginoon. So, ginawa niya ang mga ito. Ang sabi, siya yung tumawag sa mga apostol. Siya rin yung gumamit at tumawag sa mga propeta. Alam na natin sa Lumang Tipan, napakarami pong propetang ginamit ang Diyos para magsalita sa mga tao. Kaya nga sa panahon nung ginamit ng Panginoon o ginamit ng Diyos ang mga propeta, ang Diyos po ay direktang nagsasalita sa mga tao sa pamamagitan ng mga propeta. And then dumating ang Panginoon, tumawag siya rin ng mga apostol, gumawa siya ng mga apostol. Ito nga po yung 12 apostol na nagiging saligan natin sa pananampalatayang ito para maging bahagi tayo ng isang katawan. At ang iba ay gumawa rin ang Panginoon ng tagapangaral o ibanghilista, tagapangaral ng mabuting balita. Ang iba na may ginawa niyang pastor at guro. Na ang purpose, sabi sa verse 12, ginawa niya ang mga ito upang ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal. So, ito pong mga miyembro ng church o yung church itself, ang ibang tawag dito ay mga pinabanal ng Diyos. Ito po yung mga hinirang o tinawag into holiness para para lumago. So, tinawag tayo para mag-grow at maging matatag sila sa katawan ni Kristo. So, ibig sabihin, ang bawat miyembro ng church, ang bawat pinapaging banal ng church o yung tinawag ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. So, tayo po we are subject to serve. Pero kailangan nating lumago muna. So, ang tagapagpalago natin sa ating buhay bilang mananampalataya, bilang bahagi ng katawan ng Panginoon, walang iba kundi itong mga pastor natin, mga guro natin, mga apostol natin, mga ebanghilista natin. Kaya may plano pala na ang purpose, sabi nga rito, pag tayo ay lumago at naging matatag sa katawan ni Kristo, sa ganitong paraan ay maaabot natin ang lahat ng pagkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos. At ganap na lalago sa spiritual nating pamuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. So, meron pong talagang task tayo bilang bahagi ng katawan. So, kailangan natin mag-grow para saan? Sa pagkakaisa sa pananampalataya at higit sa lahat, pagkilala sa ating Panginoon, sa anak ng Diyos. So, yung pagkakilala natin kay Kristo na siyang ulo, na siyang tagapagligtas ng katawan, mahalaga po yun. At ito po yung time na i-equip tayo ng mga leader, tuturuan tayo, makikilala natin ng lubusan ang ating Panginoon. At sa ganun, ang sabi, tayo lalago spiritual. So, hanggat hindi pala tayo nagkakaisa sa pananampalataya at hindi tayo makakakilala ng lubusan sa anak ng Diyos, posibleng hindi rin tayo lumago. At ang lalago lang ay yung bahagi ng iisang katawan ng ating Panginoon. Outside sa katawan ng Panginoon, hindi po natin makikilala ng lubusan ng anak ng Diyos. Hindi tayo lalago sa pagkilala
sa anak ng Diyos at hindi rin tayo magkakaisa sa pananampalataya. Kaya nga, mahalaga po yung alam natin kung sino yung ulo para magkaroon tayo ng pagkakaisa sa pananampalataya. Lalago tayo sa pagkilala sa Panginoon para ano, para maging malago tayo sa spiritual nating pamumuhay hanggang maging ganap tayo o maging katulad tayo ng ating Panginoon na siyang ulo ng iglesia. So maliwanag mga kapatid, ang Panginoon pala ang nag-iisang ulo ng katawan at ang Panginoon din na siyang ulo ng iglesia, ang ililigtas niya lamang ay yung kanyang katawan o yung kanyang nag-iisang iglesia. Tayo po, iba't iba ang bahagi ng katawang ito. So tayo po ay nasangkap sa isang katawan na ito dahil po sa aral ng ating Panginoon, lalo higit ng panahon na nangaral ng ating mga apostol at nasalin sa mga disipulo niya hanggang sa nakaabot natin yan. May pag-asa po tayong lahat mga kapatid na maging bahagi ng isang katawan na ito upang mapabilang tayo doon sa ililigtas ng ulo. So wag po tayong gumawa ng sarili nating iglesia. Isangkap lang po natin yung ating sarili sa isang katawan ng Panginoon para meron po tayong tagapagligtas. So sa susunod na pag-aaral, dagdagan po muli natin ang ating kaalaman tungkol sa church o tungkol sa iglesia o eklesiya. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy na samahan niyo ako sa ministeryong ito upang maipahayag natin ang mabuting balita na magdudulot sa atin ng kaligtasan at magiging bahagi tayo ng isang katawan ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. God bless po sa inyong lahat.